sabi ko sa practice namin, Father, hihingiin yan ni Parba ang aklat. Pero dapat i-follow up. So, bago ko ibigay ang aklat na ito, aaminin mo ba na hindi mo alam kung sino ang nagtatag sa Romano Katoliko ayon sa aklat na ito? Aaminin mo o hindi? O, di na na-follow up dahil nagsisigawan kasi ang mga tao. Oh, so sabi niya, ang aklat. Time is off. There is a Oh, so ibinigay ko ang aklat. request. Oh, so tingnan nyo yung mukha ng kasama niya. Oh, nakita nyo ba yung mukha ng kasama ni Parba, oh? There is a request. Oh, so para talagang tingnan yung mukha. And that request is granted. Oh, so sabi ni Parba, meron sa kasunduan na dapat tingnan ang aklat. Oh, so tingnan niyo ang mukha ng nasa likuran niya. Oh, so ayan, ako ang nagbigay dito. At sabi niya, sandali, anong pahina? Eto, muntik na talagang pabulaanan niya. Hindi ito amen. Ito, itutuloy natin mamaya mga kapatid. Itutuloy natin mamaya. Abangan ninyo, ako kasi ang magta-topic ngayon. So, pasok. Both secular and Quranic, as well as from the Bible. Bible, considered as a human document. We learn. Natutunan natin. Ako natutunan. Iniwan na katun. We learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called. Naitawag o wala? Has been called the Christian Church or the Church of Christ. Yan. Itong aklat na ito ginagamit nila sa lahat ng mga debate. Di talaga yan magiging absent na paraan sa paggamit ng mga ministro. Itong aklat na ito. Pero bago natin ipakita ano ba ang nakasulat sa naturang aklat. Dahil una mga kapatid, giniit talaga nila na ang iglesia ni Kristo na binanggit dito ay walang iba daw kundi ang iglesia na inaniba ni at tinatag ni Felix Manalo. Mali po yan. No? Bakit? Kung tingnan natin ang nakasulat kasi sa naturang aklat. Malinaw, sandali, nanap ko muna. Ang nakasulat sa naturang aklat, mga kapatid, napakalinaw po kung ano ang tinutukoy diyan. No? Ito, pakita natin ang page na ginagamit ni Parba. Ito ang pahina na ginagamit nila. Ito ang binasa nila. Sa mga ministro. Dito, makita nyo. Dito. Paragraph 5. Did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document. We learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called after him the Christian Church or the Church of Christ. So, nagsisigawa na. Dahil nabasa nila ang Church of Christ, akala na nila sila na ito. Pero, kung tingnan natin
ang konteksto sa aklat na ito, mga mahal na kapatid, merong iniwasan. At saang bahagi ang iniwasan nila? Ito, paragraph 2. Nakita niyo? The importance of this article. The lessons of the Catholic Church are among the most important in the study of religion. For if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God to teach men infallibly the way to heaven, and that He has commanded all men to be members of it. Our way is clear. So yon ang karaniwang ginagamit nila. Kaya dapat meron ding kopya ang mga CFD sa aklat na ito, dahil isa sa mga gagamitin kasi nila, sasabihin nila, sige, sabi mo na ang Katoliko ay tatag ng Panginoong Hesukristo. Di po ba? Tanong, pag mabasa ko sa aklat ninyo na may akda ay paring Katoliko, aaminin mo ba na nagkamali ka nang pinatunayan niya na ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Hesukristo ay iglesia ni Kristo? Hindi pala kayo. Kaya dapat alam natin ang mga ginagamit nila. Pero yun ang pinagdikdikan nila kasi, iglesia ni Kristo. Bakit? Dahil opisyal nilang aral ayon sa Pasugo Magazine, na ito, Pasugo Magazine, December 1964, page 32, ni Emiliano Agustin. Kaya iglesia ni Kristo ang pangalang itatawag sa kanila. Hindi sila maaaring tatawagin sa ibang pangalan. Pwede rin itong gamitin sa debate. Sang-ayon ka ba, ministro, kung sino man ang kaharap, na batay sa pasugong ito, mabasa na iglesia ni Kristo ang tawag, ang pangalang itatawag sa kanila. Hindi sila maaaring tatawagin sa ibang pangalan. Sang-ayon ka ba o hindi? Natural. Sang-ayon talaga yan. Ngayon, kung hindi maaring tatawagin sila sa ibang pangalan, ito, Pasugo Magazine nila. 1951, page 4, ang may akda ay si kapatid na Leopoldo Aguilar. Napansin nyo ba kung ano ang makita diyan? Ito, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiwasan. Palakihin natin ha. Ito, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiwasan sa paglingkod ng tao sa Diyos. Ngayon, ang tanong, kung sinabi sa kanilang Pasugo Magazine na ang iglesia ay di pwedeng tawagin sa ibang pangalan, kundi iglesia ni Kristo lamang, ang tanong, sino ba itong si Kristo na nasa Pasugo Magazine nila? Ang iglesia ni Kristo ay kailangan at hindi maiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. So, tinawag sila na Kristo pala. Iglesia ni Kristo. Kaya mag-ingat sa mga ginagamit nila na mga aklat, mga kapatid, dahil pag ginagamit nila ito, sabi na, di ba, malinaw po na ang pinatunayan dito, walang iba, kundi ang Iglesia ni Kristo. Pero ang Iglesia ni Kristo bang inaniba ni Felix Manalo? O tinatag ni Felix Manalo? Hindi. Ang simbahang Katoliko. Bakit?
Dahil kung tingnan natin ang nakasulat sa naturang aklat, may iniwasan pa sila. Ito, pakita natin sa pahina 454. Dahil iginiit kasi, Iglesia ni Cristo ang tunay, hindi Katoliko. Ito mga kapatid. Sa karugtong inawasan lang nila. Mahilig talaga sila mag-chop-chop, di po ba? Ito sa paragraph 19. By what name do we call Christ Church? Sa anong pangalan tatawagin natin ang iglesyang kay Kristo? We call Christ Church the Holy Catholic Church. The other names of the Church of Christ, Christ Church, has many titles. It is sometimes called merely the Church or the Catholic Church. It is also known as the Christian Church, the Roman Church, or the Roman Catholic Church. The word Roman being added to indicate that it is in communion with the Bishop of Rome, the successor of St. Peter. Yun mga kapatid ang nakasulat. Ang iginiit ng mga ministro dito, pag Iglesia Katolika, abay iniwanan na umano natin ang Church of Christ. Imagination lang nila yan. Sa lahat ng mga debate, doon lang nangyari sa kay Father Darwin Gitgano. Yung ginamitan natin sila ng iba't ibang mga aklat ni Felix Manalo. Pansinin ninyo, di po ba nakakagulat ang reaksyon ni Ramil Parva dito? At muntik nang pabulaanan niya ang naturang aklat. Ito, Kay imo man jong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa iglesia so sa mga di makaunawa ng Cebuano, sabi ni Father Darwin, dahil iginiit mo na si San Ignacio talaga ang nagtatag sa Iglesia Katolika. Katolika, ang pangutana sumala nining inyong libro nga naguluhan. So ang tanong, ayon sa aklat na ito na ang pamagat, itong aklat na yan, no? Na ginamit ni Father Darwin. So, ano ang pamagat sa naturang aklat? Ito ang ginamit niya. O basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Una, si San Ignacio kasi ang itinuro nila nagtatag. Ano ba ang mabasa sa aklat na yan na nakasulat ang may akda ay si Manalo mismo? Pero pansinin ninyo dito pansinin niyo ang reaksyon ni Ramil Parva at yung mga kasama niya. Ito kasi ang nakasulat diyan mga kapatid sa pahina 13, no? Bakit nagkaroon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Itinayo sa ikapagkakaisa ng Imperyo Romano at ng Iglesia sa layong magkaroon ng kapayapaan sa panahon ng Emperador Justiniano I. So, yon. Sa panahon ni Emperador Justiniano I, na tatag ang Iglesia Katolika sa naturang aklat. Pero pansinin niyo ang reaksyon nila ni Ramil Parva. Sumala nining libro kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? Yan. Tanong ni Father Darwin dito, ayon sa aklat na ito, sino ang nagtatag sa Iglesia Apostolika Katolika Romana? Kailan? So sabi ni Ramil Parva, kunin ko muna yung aklat.
ang pinaghandaan